Hello. Mm, Please po ha, makinig kayo. Wag nyo lang play. Makinig po kayo ha. Noong August 17, na-diagnose ako na may COVID. So, yung COVID ko na yun, binigyan ako ng gamot ng doktor. Tapos, after 2 weeks, ewan hinang-hina pa rin ako. So, nagpunta ako dito sa hospital. Ang sabi nila, meron kayong tinatawag nila na post-COVID syndrome. Ibig sabihin, yung symptoms ng mga COVID is matagal na matanggal. So, ngayon, ang ginawa ng doktor ko, binigyan ako ng, pinag-take ako ng magnesium at saka vitamin B12. So ngayon, not B12, I'm sorry, B2. Vitamin B2. So, dahil nga sobrang sakit ng ulo ko, yung mahina pa rin ako, yung ganon. Yung vitamin B2 na yun, tsaka magnesium, nakatulong yun na natanggal yung sakit ng ulo na dala ng COVID virus. So, okay na, wala na akong congestion, wala akong ubo, wala akong sipon, walang ganun. So, akala ko, nanghihina lang ako as part ng COVID syndrome pa rin. Yung post-COVID syndrome na tinatawag nila. Tapos, napansin ko, bakit ganun? Yung nahirapan akong maglakad. Yung bang kinakailangan kong humawak. Hindi naman yung basta-basta ganun yung naramdaman ko. Ano nangyari? Araw-araw, lumalala. Nanghihina yung mga legs. Nauna, yung sa baba, sa paa ko, yung legs ko below the knees, baba ng, what do you call this? Ano ba tawag dito ng knees? Tuhod. So ngayon, nanghihina. Tapos, as days go by, mas lalong humina. Tapos, umakyat na sa taas ng tuhod, papunta na ng binte. So, in-email ko ang doktor ko. Sabi ko na, Doc, ba't ganon? Nawala na yung mga congestion ko, nawala na yung headache ko. Pero bakit humihina ang aking mga legs? Nahirapan ako maglakad. Tapos sabi niya, ay pumunta ka na sa ER, sabi niya. Pumunta ka sa emergency room kasi may suspecha ako na dahil sa COVID, very, very rare, sabi niya, na meron kang Guillain-Barré syndrome, sabi niya. Ganon. So, naalala ko nung nag-aaral ako sa nursing school. Pinag-aralan namin yun pero hindi siya in-depth. Ano ba yung Guillain-Barré syndrome? Yung sumasakit ang mga namamanhid, sumasakit, nawawalan lakas mula sa lower part ng yung body pataas. So, ang ano nun is dapat masakit. Kaya kumbaga parang hindi ko pinansin yun. So anyway, hinintay ko na dumating ngayong Monday, September 9. Bago ako nagpunta dito sa hospital kasi sabi ko, baka lalakas din ako. So, ang ginagawa ko, lakad ako ng lakad, kahit meron akong tungkod, humahawak ako sa mga walls ng bahay. Tapos napansin ko kahapon, hindi na ako makakit ng hagdanan. Talagang hirap na ako. So, pero talagang naka-schedule kami na pupunta na today dito sa hospital.
Kaya, kanyang umaga, pagising, nagbihis na ako, nagpunta na kami dito sa ospital. At, alas 8 nung umalis kami ng bahay. Anong oras na ngayon? Alas 5:30 ng hapon. At ang tinignan na ako ng mga maraming doktor. At sabi nga ng neurologist na most likely meron kang Guillain, Guillian, Barre, Parre syndrome. So, well, kinausap rin ako ng neurologist na sabi niya, mabuti nalaman natin na mas maaga kasi kapag hindi, sabi niya, pati yung heart ko daw at saka lungs ko magiging maapektuhan. So, tinanong ako kung nagkakaroon ba ako ng shortness of breath. Hindi naman ako nagkakaroon ng shortness of breath, ng chest pain, hindi naman ako nagkakaroon. Pero isa rin na yun sa mga complication na ng Guillain-Barré syndrome na kapag hindi maagapan pala, pati yung paghinga is affected. So, thank God at magaling ang aking doktor at nasilip niya agad na maaring Guillain-Barré syndrome nga yan, sabi ng doktor ko. So, kinausap ako ng neurologist, sabi niya hindi ka na pwedeng umuwi, kinakailangan ma-admit ka. I-explain ko sa inyo sa susunod kung ano ang treatment na gagawin sa akin. Kinakailangan ako malagyan ng IVIG na tinatawag. Ayun is yung plasma na kinulek sa mga plasma, that's a part of the blood na galing sa iba't ibang blood donors, at yun ang ibibigay sa akin for 5 days yata. Pero yung sa physical exam, sabi meron akong ganon, Guillain-Barré syndrome. Pero i-MRI pa ako at ilo-lumbar puncture para masigurado kung kumbaga 100% na yon, but ang diagnosis nila. So hopefully, kung yun nga, at least kahit pa paano, okay, kasi may magagamot. Pero sabi ng neurologist ko na matagal ang gamutan, magiging hindi lang siya ilang araw, kundi kinakailangan ko pa daw magpa-rehab after ng yung intravenous na gamot na mangyayari. So, hopefully, magiging okay ang lahat. Kaya, ako mag-vlog dahil alam kong hinihintay ninyo ang mga reaction videos ko. In which, sa totoo lang, halos isang buwan na akong may sakit. So, halos isang buwan na akong may sakit. At, kung tutuusin, pag nasa bahay ka lang, dapat madali yung mag-reaction video. Pero, hindi ko po magawa kasi, unang-una, hindi ko kayang umupo ng medyo matagal-tagal. Pangalawa, yung bang hindi ko kayang manood ng mga episode ni Sir Paul ng Pogong Biyahero. At makikita ko yung mga
paghihirap ng mga kababayan natin na wala akong pwedeng gawin. Yun. Yung kinakailangan kasi pag may nakita akong ganun, meron akong dapat gawin. Alam kong wala akong pwedeng magawa habang I'm still na may sakit. Kaya, hindi po ako nakakapanood ng mga vlogs ni Sir Paul. Although, may mga iba naman in the past na pinapanood ko, kaya lang hindi ko siya natatapos. Kasi kumbaga parang bang may mga episode kasi na mabigat sa dibdib. So, hindi ako nanonood, hindi ako pwedeng manood ng mga ganong mga palabas na yung masakit sa dibdib. Ang pinapanood ko lang sa totoo lang, comedy, tapos nakakatulugan ko pa. Kaya wala akong natatapos na pinapanood sa totoo lang. Kaya nga nagpapasalamat ako na hopefully malalampasan natin ang pagsubok na to sa pamagitan ng it's all by the grace of God. Kasi kung titignan natin, maraming mga hindi nakaligtas sa COVID. At lalo na yung sa situation ko na meron akong history of breast cancer, meron akong hypertension, meron akong diabetes. Sa totoo lang, mahirap talaga na magkaroon ako ng sakit na COVID. At ito'y pangalawa na. Kaya, by the grace of God na sa pamagitan lang talaga ng biyaya ng Panginoon na kung bakit hanggang ngayon is buhay pa tayo. Ang nangyayari ngayon, first day ko dito sa hospital. So, ilang turok na po yan. Ilang beses na po. Tapos, siguro dito sa kaliwang kamay ko, 1, 2, 3. Tatlong turok ko dito sa kaliwang kamay. Pero then, napagtanto nila na hindi ako pwede dito sa kaliwang kamay na lagyan ng dextrose kasi mastectomy ako. Hindi pwede dito sa kaliwa. So, ngayon, marami na pong trial dito. It's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na po na trial ng karayom. Yung bang papasok nila yung karayom na yun, tapos hahanapin nila yung ugat mo. Tapos, umiiyak na talaga po ako sa sakit. Gustong-gusto ko nang sabihin na papuntahin nyo dito ang Filipino na nurse. Kasi pag Filipino na nurse yan, isang shot niya lang yan, kuha niya. Ayoko namang sabihin kasi ayoko namang maka-offend ng mga nurses. Kaya, ayun. Hanggang ngayon, hindi pa ako nalalagyan ng dextrose. Nakailang turok na sila. Nakailang tusok na sila. So, meron pa silang ginagamit na what you call this? Na scanner. Vein scanner. Para makita nila. Mamaya, papakita ko sa inyo ha. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong ginagawa nila para makita nila yung mga ugat. Pero ganun pa rin, kahit kung anong ginagamit nila, hindi pa rin nila nakukuha yung ugat ko. So, maraming salamat ha. Please continue to watch at mag-subscribe at sana wag nating baliwalain ang COVID na akala natin tapos na, pero yung pala hindi. Tignan nyo na lang yung nangyari sa akin. Be back, guys. So, finally, after tatlong nurse na ilang beses akong tinurukan ng karayom, tapos hindi pa rin makuha yung ugat, sabi ko, bigyan niyo ako ng Filipino nurse. And finally,
nung dumating yung Filipino nurse, kaninang alas 10, nilagay niya yung IV ko. No? So, siya yung nakahanap ng ugat. And then, ayan, nakahang na yung gamot ko. So, yung gamot na yan, na IVIG, ang tawag dyan, it's plasma na may mga antibodies yan. Para i-flush niya yung mga bad antibodies na ginawa ng katawan ko para labanan yung COVID. So, ginagawa naman dito ngayon sa IV na to, tinatitrate nila. Yung unang half an hour is 45 drops lang. Yun, paunti-unti hanggang bibilis yung pag-drop ng IV. Actually, yung nurse, nag-stay siya dito for half an hour to make sure na walang reaction. Wala akong reaction dun sa gamot. Thank God, wala naman. So, probably another 1 hour bago matapos yung napakaliit na bag. Kasi nga, tinatitrate. Tinadahan-dahan ang pagbigay sa akin. So, yun. Nakaka-proud talaga ang mga Pilipino, ang mga Filipino nurses. Dahil, siya lang talaga na hindi pa siya gumamit ng machine. Yung mga nurses kanina gumagamit sila ng special na ilaw para lalabas yung mga ugat. At yun ang basis nila, yun ang sinusundan nila. Kasi nga lumalabas yung mga ugat pag naiilawan. Samantalang yung si Filipino nurse na pala taga La Union din, kasi nga nirequest ko na talaga Filipino nurse na. So, siya, walang katumpik-tumpik. Boom, nakuha niya agad ang ugat. So, ngayon, dapat kanina pang hapon na nag-umpisa yung gamot na to. Ngayon lang, tuloy, alas 11 ng gabi. Kasi nga, kalalagay lang yung IV ko. Yung ito. Yan. So, thank God. At, lagi niya akong sinasamahan. Salamat sa inyong mga laging pagdarasal sa akin. Hopefully, maging okay din ang lahat. By the grace of God. So, nakaka-proud talaga. Nakaka-proud. Promise, nakaka-proud. Na yung isang Filipino nurse na kahit yung mga 3 puti, hindi nila kayang gawin. Filipino nurse, boom, pasok. I'm so proud. Like, I'm really, really so proud sa mga Pilipino. Especially mga Filipino nurses.